What's up, and welcome to Life Adventure Family. May target kami ngayon. Hey dog. Ang target namin ngayon ay sa pharmacy, sa chemist. Kukunin namin yung gatas ni Miles. At may bago kaming na-request sa GP na napaka-importante para kay Miles. Papakita ko sa inyo mamaya kung ano yun. First time namin itong na-request sa GP at buti pinagbigyan kami. Sa GP means sa doktor. At buti pinagbigyan kami at pinrescribean kami nung item na yon. So yun, kunin natin yung gatas at yung item na yon. Hey, say hello to the dog. So, bago ang lahat, kwento muna namin yung allergy ng isang tao na actually pasyente namin. Puko siya dati. Years ago. Ang nakasulat sa board ay sa harap ng pintuan niya, allergic to chemicals. So yun nakasulat. Nung time na yun, nakakatawa kasi parang allergic sa chemical. May allergy sa chemical. Paano mo malalaman kung magre-react sa chemical or something na, I mean, hindi kagaya ng allergic sa egg. So, yung food na ibibigay mo, syempre, walang egg. So, ayun, napakadali na hindi mo pwedeng bigyan ng egg. So, inform mo yung staff, yung kitchen staff na bawal siya ng egg. Napakadali. Or di kaya allergic sa penicillin, yun, antibiotic. Hindi mo bibigyan ng penicillin na antibiotic. Sobrang dali. Pero pag chemical, allergic to chemical. So kapag yung mga maglilinis, bawal chemical, parang ganun. Or sobrang daming chemical na hindi mo ma-pinpoint, parang ganun. So nung time na yun, parang, paano kaya to? Parang nakakatawa, parang funny siya na ganun klase yung allergy nung pasyente na yun. So yun yung storya. Pero nung nagkaroon nga ng eczema si Miles, mas lalo kong naintindihan yung allergy ng pasyente na yon. Mas lalo kong na-gets at alam ko na kung ano yung mga chemical na yon na nagkakaroon ng reaction yung mga tao na may allergic sa chemical, lalo na si Miles, dahil masasabi ko na may allergy na rin siya sa chemicals dahil sa eczema niya at dahil marami nga din siyang allergies like egg, wheat, soy, dust mites at marami pang iba, as in halos karamihan. Mga basic na allergies, hindi siya pwede. So, ayun. So, ano ba yung... sige, pindutin mo. Ayan, go na. Ano ba yung mga allergies, yung chemical allergies na yun? Number one is polyester. So, yun, dati hindi namin alam yun. Saan ba makikita yung polyester? Halos lahat ng karamihan sa lahat ng items ay may polyester. Yung pinaka-example na lang yan is damit. So may mga different materials or fabric ang ginagamit para gumawa ng damit. Mayroong polyester, may cotton, may linen, may silk, may wool, may bamboo, may madami. So nung una, hindi pa kami aware. So mostly combination ng polyester at cotton yung damit namin. Minsan polyester 100%. Hindi namin alam dati. Tapos nagkakos na pala yun ng reaction sa kanya, sa pisngi niya pag nadikit. Minsan kasi dati doon siya natutulog, tapos yung pisngi niya nakadikit sa damit, sa fabric. Pag tanggal mo, mamumula talaga yung pisngi niya. So, ayun, nagkakaroon siya ng reaction. Kaya after nung mga
research namin or learnings sa eczema nung months old pa lang siya, natutunan namin na ang maganda kapag may allergy sa chemical yung isang bata is hindi gumamit ng mga chemical na clothing, ay polyester in short. So ang gamit namin dati is 100% cotton. So yun, pag dumikit yung pisngi niya sa damit namin kapag natutulog, wala talagang reaction. I mean, hindi namumula. Meron lang dahil sa pressure pero hindi ganun katindi. So yun, kaya dati minsan yung mga relatives namin pinagamitan namin ng linen muna. Tapos bago didikit sa pisngi niya dahil talaga, nagre-react talaga. Grabe. Ganun ka-sensitive yung balat. So yun yung allergic sa chemical. Hindi mo isipin, 'di ba? Kasi saan ba nanggagaling yung polyester? Ang polyester ay nanggagaling ay byproduct nung gas, nung diesel, nung oil, nung crude oil. So which is very chemical siya kasi yun yung ginagamit sa sasakyan eh. So byproduct siya yun, yung polyester na yun. At yun, sobrang toxic siya sa katawan. Lalo na pag very sensitive nga yung skin ng bata. So, ayun. Ano pa? Chemical. Allergic sa chemical. Laundry, detergent. So, dati, as in, wala naman kami pakialam talaga dahil kung ano ang meron, hindi naman kami sensitive. Yun yung gamit namin dati. Pero nung nalaman namin na hindi nga good sa bata, yung mga panlaba at yung fabric conditioner dahil full of chemical siya na hindi mo maintindihan yung mga tawag sa chemical dahil ang dami niyang ingredients, in-avoid na namin yun. So ang gamit namin sa panlaba ngayon ay baking soda, sodium bicarb at vinegar. Hinahaluan lang namin siya ng hypoallergenic na detergent pero konti lang. Parang 20% lang or 30% lang yung nilalagay namin. Tas the rest na sodium bicarb at baking soda at vinegar. So yun yung example sa chemicals na hindi okay sa mga sensitive na bata. Kaya medyo nagets ko na yung nakapaskil dun sa door ng pasyente na yun na allergic sa chemical, parang ganun. Sobrang funny, pero ngayon gets ko na yun pala yung mini-minon. Mas maiintindihan mo talaga yung isang bagay na hindi mo magigets kapag na-experience mo siya in real life. Kahit sabihin sa'yo na i-explain sa'yo, pero maiintindihan mo, malalaman mo, pero hindi mo siya mararamdaman kapag hindi siya nangyari sa'yo. Kasi kapag real life lesson talaga, maano mo siya eh. Madadama mo siya eh. Ang isa pa is pabango, perfume. Dati pag umaalis, nagpapabango. Pag pumapasok, kahit pumapasok nga lang sa trabaho, nagpapabango kami. Lalo na si asawa ko. Pero ngayon, as in, walang pabango. Air freshener, mga oil. So check ko lang, nandito na kami sa anong oras yung break time nila? 2:15 pa. 2:01. So meron pa kaming time. Tapusin ko lang to. So ayun, pabango. Hindi na kami nagpapabango, as in wala, zero. Pati sa bahay yung steam something, yung mga, kalimutan ko yung term, basta yon yung bumubuga ng smoke. Parang humidifier na may mabango, walang ganon. Kasi sabi nga nila, hindi mo kailangan ng pabango para masabing malinis yung bahay. Malinis yung bahay kapag wala talaga siyang
mabango, maamoy na kakaiba. Hindi kailangan ng pabango, parang ganun. So yun, dahil yun mga yun, may mga chemicals din na nilalagay na nagko-cause din ng reaction sa bata. Wala siyang problema. Actually may problema siya. Endocrine disruptor siya, yung mga chemicals na sa pabango. Pero mas matindi pa nga siyang reaction sa kanya kapag may eczema yung bata, kapag may allergy sa chemical. So ayun, yun yung experience na marami pa. Halos karamihan ngayon microplastic, aluminum, basta halos lahat ng chemical nag-a-avoid na kami dahil may reaction nga si baby. So ngayon, pupunta na tayo dito sa Boots. Kukunin na natin yung gatas. Hi, I get a prescription for Miguel Luis Gato. 40 Conway Drive. Yeah, best do it this way. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Hi, bye-bye. Okay. Malaki yung ano ngayon, yung box dahil ang na-request namin ay for 2 months. 6 lang, usually 3 lang yung binibigay sa amin na ganito, na gatas. Pero ngayon, 6 siya dahil pupunta kami ng Pilipinas next month. Parang may stock kami doon. At ito na. Ito na yung sinasabi namin na ano, bagong na-request namin. So, ito, nebulizer sa Salbutamol para kay baby. Ito yon, EpiPen. So, EpiPen adrenaline injector para sa bata. Na-request namin to sa GP dahil in case na magkaroon siya ng allergic reaction. Sobrang deadly kasi yung allergic reaction, anaphylactic shock. Lalo na kapag nasa plane ka, tas minsan walang ganitong gamot, pwedeng ma-deads. Marami nang na-deads na gano'n dahil sa allergic reaction. May iba na ano, uminom lang ng kape, tas sinabi na, teenager to nangyari yun dito. Umorder siya sa Costa nga eh. Sinabi siya na may allergic siya sa ganitong milk. Tas nabigyan siya pa rin, na deads, as in. Sobrang nakakaawa yung parents na yun sa teenager na namatay dahil lang sa uminom ng kape. At meron pang maraming incidents na sobrang dangerous kasi yung anaphylactic shock dahil sa allergic reaction. Dati, wala naman kasi kaming allergy, hindi namin masyado siyang iniintindi. Pero ngayon, pag may makain lang yung bata na allergic siya, delikado siya. Kaya nag-request kami ng injection. Tinutusok ko sa legs, sa thigh, para ma-reverse yung anaphylactic shock. Dahil parang minutes lang yung pagitan mo pag hindi nadala sa ospital. Mahirap. Eto, magbibigay siya ng bridge pag nabigay, tas papunta sa ospital or kung saan man, na nabibigyan siya ng time na pwede pang ma-reverse yung mangyayari sa allergic reaction. Kasi ang nangyayari, sumisikip yung lalamunan at hindi na makahinga dahil nagiging dilated yung mga blood vessels, yung ugat. So ayun. So for peace of mind, nag-request kami nito. EpiPen na pang bata. So ayun, thank you sa GP at pinrescribean mo kami dahil
Parang yung allergologist lang yung pwede nito. I mean, dadaan ka muna sa allergologist bago ka bigyan. Pero ayun. So yun, ito yung sagot sa tanong kanina kung ano yung bagong na-request namin. EpiPen, adrenaline, pang bata. So yun, thank you for watching. Say bye-bye, blow a kiss. Bye-bye, blow a kiss. Mwah.